sa bago niyong management. Palakpakan po natin sila, meron na silang bagong management. Okay, tanungin ko muna yung grupo, siguro mag-represent si Koy or si Yox. Bakit Android 18 ang pangalan ng grupo nila? Gusto ko sagutin? Sino pwedeng sumagot? 15 years ago when we were starting the band, nag-iisip kami ng, kasi pag female vocalist, laging sinusunod sa pangalan ng vocalista. Kunyari, tapos yung ibang mga kaibigan namin banda, laging tunog feminine. Maldita, tapos yung maraming doon. Siguro kung marami din nag-suggest ng Jella, ganun. So nag-isip kami ng medyo maangas na pangalan ng babae. Tapos naalala namin si Andrew Lee ng Dragon Ball. Yun talaga siya. Yun talaga siya. And hindi lang yun, big fans kami. Pop-punk yung tugtugan namin. So big fan kami ng Blink-182, Sum 41, ganun banda, Matchbox 20. And so big yung pop-punk. Basta may mga number yung pangalan. Naiintriga kami, plus 44, Moonstar 88. So, yun yung history ng banda namin. Wala pa kaming banda po nun. Wala pa kaming banda. Nung magkaklase kami ni Jels, sabi ko, sabi niya, kung nagbuo tayo ng banda, anong gusto mong pangalan? Android 18. Kasi after 2 years, banda na kami. So magka-classmate kayo ni Jella and then the rest, paano nabuo? Ikwento mo sa amin para malaman ng friends. Bali, bali si Jella, kapatid ko siya since bata pa kami. Siyempre. So magkapatid kami, hindi lang halata. Hindi ako nandiyan naman yung mom namin, hindi lang ako sure kung siya ang ampon o ako. So yun. So nag-start yung banda, sila ni Nico, mag-classmate, and then kami magkapatid. And then nag-start din kami sa church, so magtugtog kami sa church, and then masaya ang nangyari, banda talaga is parang passion namin na gawin. And so hindi namin na-expect na aabutin kami ng 15 years kami. And then ako may sarili ng family, buhay pa rin yung banda. So yun yung Android 18. And then si Kevin is my classmate. College classmate ko si Kevs. Pinis ako na. Si Kevs classmate siya ni Koka, tapos si Makoy. Si Makoy. Rinig niyo po ba ako? Ayan po. Ayan. So, classmate niya, si Kevs. Tapos, si Ian, pumasok siya sa amin after namin ma-release yung first album namin from NCA Universal. Ayan. Kaya sabi niya ni Ian, mas gumaling na. Tapos, si Makoy, yung banda ni Makoy, best friends ng banda namin. Kalagi namin siya kasama sa outing, sa panghuli ng daga. Tapos, nung nawala nung umalis si Kevs, kasi nag-tantrum siya before, nung umalis si Kevs, si Makoy yung pumalit, tapos nung bumalik si Kevs, hindi na namin idala si Makoy kasi for us, mas enjoy pa, mas madami. Thank you po. Okay, we're now opening the floor for questions ng ating mga kaibigan sa press para makilala natin sila. Maybe we have to start from Jojo Padaligan of Rider PH. Friends, kay Niox and Koy, kanina kwento nyo yung genesis ng pangalan nyo, no? Pero hindi din ba siya galing dun sa character sa Dragon Ball Z? Galing talaga siya dun. Galing po talaga siya. Nagkaroon na lang siya ng ibang ibig sabihin or pero hindi naman namin din siya pipiliing Android 18 if hindi kami fan ng mga bandang may numbers din. Bali yung time na yun, kasi college pa kami, so ang mga nasa isip namin is modern, inisip namin parang modern like Android, I don't know if you're familiar with Android phone dati pa. And then sa Dragon Ball parang yung Android 18 lang yung babae, since feminine yung babae yung vocalist namin, that's why naging Android 18 siya.
So parang inisip namin medyo futuristic na approach. And then yun yung naisip namin nung mga bata pa kami. So yeah. So parang tribute pa din siya dun sa fact na ang vocalista yung babae. Yes. Exactly. Okay, Jenna. Jenna ba o Gela? Jenna, magkapatid pala kayo ni Koy, nung bata pa kayo. Hindi ba mahirap na magkapatid sa isang rock band or pop band? Hindi ba siya naging overprotective sa'yo? Takot siya sa akin eh. Baligtad, parang ako po kung mapoprotekta sa akin. So it doesn't feel weird na may parang kuya. Di po, mas matanda po ako sa Mas matanda ako. Or at least may bantay. Ay, ano ba yun? May kapamilya. Nung nag-start po kasi kami, actually, months before kami matuloy sa Android, bawal po siyang magbanda. Di pa po siya pinapayagan ng dad namin. Tapos, parang na-convince lang namin later on. So, mas nauna po talaga kami sa paghahanap ng members bago siya nakapasok sa banda namin. I see. Okay. Second to last question ko, kay Mr. Uy, can you tell us about your plans for the band now that they signed with you? Yun, i-plug ko na rin. So, i-plug ko na rin, just to show, meron na kami kaagad next month, gig with Mayonnaise, thanks to Yellow Room, no? Actually, before pa naman kami magkausap talaga ni Android, before pa kami magka-plans na magkaroon ng signing and everything, we landed the Thailand tour. No? So meron silang Thailand gig next month, so plug ko na rin. Aside from that, of course, first and foremost, ang palagi kong sinasabi for artists namin is hindi kami interfere sa plans nyo. So we're just going to revolve in everything na gusto nyo gawin. We'll do the best that we can to support you guys. Siguro yung next plan namin is to have siguro next album. Yan. So, of course, after that, tuloy-tuloy na yan. Ang plan talaga namin is to have a tour and everything. Place them everywhere. Of course, everything mag-ano kami sa magbe-base kami sa plans nila for themselves. We're an artist first label, and ang palagi kong sinasabi to my staff is we're a indie label. We believe na hindi naman kami big name yet, so we believe na indie kami up to this point, and we believe in our artists. So, yun. Thank you. Last question ko kay Kebs, totoo bang nag-tantrum ka? At saka ba't ka bumalik? Actually, hindi po. Graduating sa... Graduating po at that time. Sa school po. Contribute sa school. Salamat. Kaya katawa ka pa. Pero